Nagsimula ang lahat nang ipahiya ako ng sarili kong anak. Sumigaw siya sa akin na umalis dahil lang sa sinubukan kong iligtas ang bahay na pinagtrabahuhan ko ng 30 taon. 30 taon ng overtime at sakripisyo. Walang utang na loob sila. Kaya umalis ako, oo. Pero hindi nila alam, hawak ko ang lihim na yaman. Ang trump card ko. Ang mga legal na papeles ng mortgage na may pirma ko. Hindi na ito simpleng revenge. Ito ay tungkol sa justice at pagbawi ng dangal ko bilang ama. May aral silang matututunan. Kung naranasan mo na ang walang utang na loob, i-like at i-share ito. Kwentuhan mo ako. Saan ka nanonood? Namula sa galit ang mukha ni Ricardo. Ibinagsak niya ang credit report sa lamesa ng break room. Tumalsik ang kape mula sa mug niya, papunta sa mga kalat na papel. Yun ang mga bank statement na kinuha ko sa bulsa ng jacket ko. Mga printout na nagsasabi ng isang kwentong hindi niya gustong mabasa ko. Saan mo nakuha ang mga yan? Nag-crack ang boses niya parang binatilyong nahuli sa akto. Pinanatili kong kalmado ang tono ko, gaya ng ginagawa ko sa mga kinakabahan na kontraktor kapag nagkamali sa pundasyon. Tumawag sa bahay ko ang bangko, nagkamali raw ng tawag. May late payment notice daw sa address ni Carla. Tinapik ko ang statement gamit ang isang daliri. Mga PHP 3,000 Ricardo, sa utang sa sugal, nakasanla pa sa bahay ng anak ko. Lumapit siya, sapat na para maamoy ko ang pabango niya na may halong kaba. Ang fluorescent light sa itaas namin ay umuugong na parang galit na bubuyog. Wala na kayo doon, matanda. Wala na ako doon? Ibinuka ko ang mga papel sa lamesang gasgas. Malapit nang mawala ang bahay ng anak ko dahil hindi ka makaiwas sa mga poker site. At wala na ako doon. Sumilaw ang mamahaling relo ni Ricardo sa matinding liwanag habang winawalis niya ang mga dokumento. Lumipad ang mga papel sa sahig na parang nalalantang dahon. Huwag kang makialam sa buhay ko, Tito Ed. Ako ang bahala sa sarili kong problema. Iyong problema, yumuko ako. Maingat kong pinulot ang bawat papel, gaya ng pag-oorganisa ko noon ng mga blueprint. Ang mga utang na ito ay nakatali sa bahay ni Carla. Ang bahay na akala niya ay ligtas. Ang bahay na hindi niya alam na ginamit mo ng collateral. Alam niya, pero nanginginig ang boses niya. Alam ba niya? Tumayo ako. Tinitigan siya sa mata. Alam ba niya ang tungkol sa pangalawang mortgage? Ang home equity line? Ang utang laban sa 401k niya? Tumalikod si Ricardo. Tinitigan ang vending machine na umuugong sa kanto. Tumaas ang mga balikat niya sa ilalim ng plantsadong damit. Inaayos ko ito, sa pamamagitan ng pangungutang pa. Inilabas ko ang cellphone ko. Ipinakita sa kanya ang screenshot ng pinakabagong credit application niya. Ito para sa PHP 1.5 million. Gamit ulit ang bahay. Hablot niya sa cellphone ko. Mabilis ko iyong inilayo. Pero hindi bago ako nakakita ng mabilis na kislap sa mukha niya. Hindi lang galit, kundi takot. Tunay na takot. Hindi mo na iintindihan, sabi niya. Pero humihina na ang laban sa boses niya. May sistema ako. Gumagana yon. Ang sistema mo ang malapit nang magpawalang bahay sa anak ko. Anak mo? Tumawa si Ricardo, pero parang walang laman sa maliit na silid. Siya ang asawa ko, Tito Ed. 3 taon na. Oras na para maintindihan mo yan. Isinilid ko ang cellphone sa bulsa ng jacket ko. Sa paligid namin lalong lumiit ang break room. Parang gumagapang ang mga dingding. May nakalimutang ham sandwich sa counter. Kumukulot na ang gilid. Ako ang nagtayo ng equity ng bahay na iyan. Mahina kong sabi. 3 dekada ng overtime shift. 3 dekada ng pagpili sa bayad sa mortgage kaysa sa bagong damit. Kaysa sa bakasyon. Kaysa sa lahat. At isinusugal mo lang. Hindi ako humingi ng tulong mo noon at hindi ko kailangan ngayon. Hinawakan ni Ricardo ang mug ng kape. Pumuti ang mga buko ng daliri niya sa ceramic. Huwag kang makialam sa buhay ko. O ano? Inilapag niya ng malakas ang mug kaya nag-crack ito. Pais, umatak ang kape sa lamesa. Papunta sa mga papel na kinuha ko. Huwag ka lang makialam. Tinitiklop ko ang mga papel na nabasa. Isinilid pabalik sa jacket ko. Nakatayo si Ricardo. Malakas ang hininga. Parang kakatakbo lang ng 1 milya. Biglang namatay ang vending machine.
Naiwan kaming tahimik. Sinusubukan kitang tulungan, sabi ko. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Tumango ako. Tumalikod papunta sa pinto. Sa likuran ko, sumigaw si Ricardo ng kung ano tungkol sa pagiging busybody ko at kung saan ako lulugar. Pero nag-iisip na ako. Nagpaplano na. Dapat makinig si Carla sa katwiran. Kailangan niyang makinig. Umalingaw-ngaw ang mga yabag ko sa walang taong pasilyo habang tinitingnan ko ang relo ko. 3:30. Malapit nang umuwi si Carla mula sa shift niya. Si Ricardo naman hindi pa babalik hanggang 6 MAU. Sapat na oras para sa isang pag-uusap na maaaring magligtas sa bahay niya. Ang makina ay umuugong habang lumalamig sa driveway ni Carla. Sa bintana niya, nakita ko ang asul na liwanag ng malaking telebisyon na binili ni Ricardo noong nakaraang buwan. Iyon sigurong mas mahal pa sa buwanang bayad ng karamihan sa mortgage. Umupo ako sandali. Inayos ang mga iniisip ko, gaya ng pag-oorganisa ko noon sa mga construction schedule. Unang hakbang, ipakita sa kanya ang mga dokumento. Pangalawang hakbang, ipaliwanag ang panganib. Pangatlong hakbang, tulungan siyang humanap ng solusyon. Binuksan ni Carla ang pinto bago pa ako makakatok. May cellphone sa tainga. Ma, tatawagan na lang kita. Nandito si Papa. Ibinaba niya ang tawag. Ngumiti ng maingat. Ang ngiting ginagamit niya mula noong kasal nila. Hindi ko inaasahan ito, Pa. Kailangan nating mag-usap. Kumislap ang ngiti niya. Tumabi siya. Nagbigay galang sa sala, kung saan dominado ng gaming setup ni Ricardo ang isang sulok. Mga controller at lata ng energy drink na nakakalat sa coffee table. Ang bahay ay amoy mamahaling kandila. At may iba pa. Stress, siguro. Ang uri ng tensyon na kumakapit sa dingding kapag nag-aaway ang mga tao tungkol sa pera. Kape? Tanong niya, patungo na sa kusina. Seryoso ito, Carla. Huminto siya sa pasukan ng kusina. Ang kamay ay nasa doorframe. Sige, pero magtitimpla pa rin ako ng kape. Kailangan ng kamay ko nang gagawin kapag ganyan ang tono mo, Pa. Sinundan ko siya sa kusina. Napansin ko ang tumpok ng bill na nakatago sa likod ng toaster. Ang paraan kung paano niya iniiwasang tingnan ang mga iyon habang naglalagay ng kape. Ang mga larawan nila sa kasal ay nakakalat sa refrigerator. Prominente si Ricardo sa bawat kuha. Ang braso ay nakaakbay sa balikat ni Carla, parang pag-aari niya ito. Nalaman ko ang tungkol sa utang sa sugal, sabi ko. Bumagsak ang coffee scoop sa counter. Anong utang sa sugal? Inilabas ko ang mga dokumento. Ibinuka ang mga iyon sa kitchen island sa pagitan namin. Mga bank statement, credit report, loan application, lahat ay may pirma ni Ricardo. Lahat ay nakatali sa address nila. PHP 3,000. Siguro higit pa. Ginagamit niya ang bahay mo bilang collateral. Namuti ang mukha ni Carla, tapos nagrosas, tapos namula. Imposible yan. Nandito, kita mo. Itinuro ko ang statement ng home equity line. Pangalawang mortgage para sa PHP 1.5 milyon. Itong credit line para sa PHP 500,000. At ito? Hindi. Winawalis niya ang mga papel. Kumalat ang mga iyon sa tile na sahig. Hindi gagawin ni Ricardo iyan. Hindi niya isusugal ang bahay natin. Carla, tingnan mo ang mga dokumento. Peke ang mga yan. Tinalikuran niya ako. Hinawakan ng mahigpit ang gilid ng counter. Ikaw ang gumawa niyan. Ginawa ko. Bakit ko gagawin yan? Yumuko ako. Kinolekta ulit ang mga papel. Dahil hindi mo gusto si Ricardo. Hindi mo siya kailanman nagustuhan. Tumataas ang boses niya. Naging matinis ito. Ang kalidad na lumalabas kapag naipit siya. Gusto mong sirain ang pagsasama namin. Gusto kong iligtas ang bahay mo. Ayos lang ang bahay namin. Bigla siyang humarap, nagniningning ang mata sa luha. Nagbabayad kami. Hindi kami kailanman nahuli sa bayad. Dahil hindi mo alam ang tungkol sa iba pang bayarin na ito. Inihawak ko ang mga gambling site statement na niprint ko. PHP 120,000 noong nakaraang buwan. PHP 80,000 noong nakaraang buwan pa. Saan mo iniisip na nagmumula ang pera na iyan? Tinatakpan ni Carla ang mga tainga niya. Tama na.
Nangutang siya laban sa lahat ng pag-aari mo, ang kotse mo, ang retirement mo, ang bahay mo. Tama na. Dinaluhong niya ang cellphone sa counter. Mahal ako ni Ricardo. Hindi niya ako sasaktan. Nagsisinungaling ka. Tumayo ako ng dahan-dahan. Diyon nagprotesta ang mga tuhod ko. Sa paligid namin, ang kusina ay tila marupok. Parang stage set na maaaring bumagsak kung may magsasalita ng malakas. Hindi ako nagsisinungaling, anak. Huwag mo akong tawaging ganyan. Nanginginig ang mga daliri niya habang nag-i-scroll sa mga contact niya. Huwag mo akong kailanman tatawaging ganyan. Carla, umalis ka. Ang mga salita ay lumabas na parang sinakal, desperado. Umalis ka sa bahay ko ngayon. Bahay mo? Tiningnan ko ang mga mamahaling binili ni Ricardo. Ang mga bill na hindi niya binabasa. Ang mga larawan sa kasal kung saan halos hindi ako lumabas. Ang bahay na tinulungan kitang bilhin, ang isa na ako ang co-signed. Umalis! Itinaas niya ang cellphone na parang armas. Umalis ka o tatawag ako ng pulis at sasabihin kong nanggugulo ka. May malamig na bumaba sa dibdib ko. Hindi galit. Nakaalis na ako sa galit sa pagitan ng paggawa ng kape at sa pagtakip niya ng tainga. Ito ay iba. Isang bagay na mas malinaw. Ngumiti ako. Napapikit si Carla. Naguguluhan sa ekspresyon ko. Inaasahan niya ang galit, siguro ang pagmamakaawa. Sa halip, kinuha ko ang mga papel ko. Maingat, gaya ng ginawa ko sa break room ni Ricardo. Bawat dokumento, tinitiklop ng tama. Isinilid sa bulsa ng jacket ko. Tatawag ka ng pulis, mahina akong sabi. Oo, tatawag ako. Pero may pag-aalinlangan sa mukha niya. Sa tatay mong nagsisikap na iligtas ang bahay mo? Hindi ka nagsisikap na iligtas ang kahit ano. Sinisikap mong sirain ang kasal ko. Naglakad ako papunta sa pinto. Huminto sa pasukan ng kusina. Sa likuran ko, mahigpit na hawak ni Carla ang cellphone niya na parang lifeline. Sana sulit si Ricardo, sabi ko. Sulit siya. Sana, ang bahay din. Lumabas ako. Naglakad ng dahan-dahan papunta sa kotse ko. Lumabas si Carla sa bintana, hawak pa rin ang cellphone sa tainga. Siguro tumatawag kay Ricardo. Nagbabala tungkol sa crazy dad at sa mga peking dokumento nito. Umakyat ang makina sa unang subok. Maaasahan, gaya ng lahat sa buhay ko noon. Habang umaatras ako sa driveway, nakita ko si Carla na nakatingin sa likod ng mamahaling kurtina niya. Maliit siya sa malaking bintana na iyon. Napapalibutan ng lahat ng binili ni Ricardo. Ang munti kong anak na dating tumutulong sa akin na balansehin ang checkbook. Ang dating nagtitiwala sa akin sa lahat ng bagay. Nagmaneho ako pa uwi ng dahan-dahan. Pinaplano ang susunod kong pag-uusap. Ang isang ito ay makikipag-usap sa isang taong nakakaintindi sa halaga ng dokumentasyon. Isang taong nagpapahalaga sa bigat ng pirma ng isang co-signer. Ang bahay ko ay hindi natural na tahimik pagkatapos ng drama sa kusina ni Carla. Inilapag ko ang mga susi ko sa maliit na kahoy na mangkok sa tabi ng pinto. Iyon ang ginawa ni Carla sa woodshop noong 7th grade. Naglakad ako sa mga silid na biglang tila napakalaki para sa isang tao. Umuugong ang gumagawa ng kape, ang uri ng maaasahang presisyon na dati nagpapakita ng aking buong mundo. Habang nagtitimpla, tumayo ako sa lababo sa kusina. Nakatingin sa maliit kong halamanan. Pebrero sa Pilipinas, ibig sabihin, mabigat sa bunga ang mga puno ng citrus. Mga prutas na malamang na ako lang ang kakain. Ang lahat ng itinayo ko rito, ang lahat ng pinanatili ko, ay tila walang laman ngayon. Parang nagtayo ng isang gusali, tapos nadiskubre na umalis ang mga nangungupahan ng walang abiso. Ang kape ay matapang at itim. Ang paraan kung paano ko natutunan inumin iyon noong mga unang taon ng mortgage, nang ang cream ay luho na hindi namin kayang bilhin. Dinala ko ang mug sa sala ko. Umupo sa recliner na kay tatay ko. Hinayaan kong lumabas ang mga alaala. 7 taong gulang si Carla. Purong ngiti na may puwang sa ngipin. Walang katapusang tanong tungkol sa kung bakit kailangang magtrabaho ni tatay ng maraming gabi. Kumuha ako ng pangalawang trabaho sa concrete plant. Naghahalo ng pundasyon hanggang sa sumigaw ang likod ko.
at pumutok ang mga kamay ko mula sa lime. 12 oras na shift sa engineering firm, tapos 6 pang oras sa pagbuhos ng concrete. 18 oras sa isang araw. Para makabayad kami sa mortgage 3 araw ng maaga bawat buwan. Bakit ka nagbabayad ng sobra, tatay? Tanong minsan ni Carla. Nasa kandungan ko siya habang sinasagutan ko ang payment stub sa kamay. Ang maliit niyang daliri ay sumusunod sa mga numero na isinulat ko. Palaging PHP 2,000 na sobra sa kinakailangan. Dahil naniningil ng interes ang bangko bawat buwan, paliwanag ko. Kung magbabayad tayo ng sobra para sa principal, makakatipid tayo sa huli. Tumango siya ng seryoso. Parang naiintindihan niya ang compound interest sa edad na 7. Kaya, mas mabilis nating mapapa sa atin ang bahay. Tama, anak. Kaya, talagang atin yon. Ang alaala ay may mapait na lasa ngayon. May halong kape at 30 taon ng kabalintunaan. Nagtipid ako. Nag-ipon. Kinalkula ang bawat sobrang bayad. Iniisip kong sinisigurado ko ang kinabukasan niya. Tinuturuan ko siya sa halaga ng pag-aari, ng pagbuo ng equity sa halip na itapon ang pera sa upa. Naalala ko ang taon na hindi namin kayang magbakasyon dahil nasira ang water heater. Umiyak si Carla tungkol sa pagkawala ng class trip sa Enchanted Kingdom habang ginastos ko ang vacation fund namin sa pag-aayos ng tubo. Ito ang bahay natin, sabi ko sa kanya. Kapag may pag-aari ka, aalagaan mo ito. Pero nakalimutan niya ang aral na yon. Sa pagitan ng pagsubok niya sa wedding dress at sa mga pangako ni Ricardo, nakalimutan ang mga gabing kumakain ako ng peanut butter sandwich para sa hapunan. Para lang may sariwang prutas siya sa lunchbox niya. Nakalimutan ang mga oras ng overtime na nagbayad para sa college niya, sa kotse niya, sa kasal niya. Hindi kailanman nag-overtime si Ricardo sa buhay niya. Hindi kailanman nagkalkula ng bayad sa mortgage o nagbalanse ng checkbook. O pumili sa pagitan ng grocery at gasolina. Si Ricardo ay nabuhay sa isang mundo kung saan lumilitaw ang pera kapag kailangan. Kung saan ang mga kahihinatnan ay abstract concept na nangyayari sa ibang tao. At pinili ni Carla ang mundong iyon kaysa sa akin. Lumalamig na ang kape ko habang nag-aalaala ako. Inilapag ko ang mug sa side table. Sa tabi ng litrato ni Carla sa high school graduation niya. Sobrang ipinagmamalaki niya noong araw na iyon. Sobrang excited tungkol sa pagsisimula ng college nang walang utang. Dahil ang maingat na ama niya ay nagpaplano at nag-iipon mula noong 7 taong gulang pa siya. Ginawa ko ang lahat para sa kanya, sabi ko ng malakas. Ang boses ko ay kakaiba sa tahimik na bahay. Pero hindi na iyon ganap na totoo. Hindi ba? Gumawa na siya ng desisyon nang sabihan niya akong umalis. Nang piliin niya ang kasinungalingan ni Ricardo kaysa sa dokumentasyon ko. Nang bantaan niyang tawagan ng pulis laban sa sarili niyang ama. Ngayon, may iba akong desisyon na dapat gawin. Maaari akong umalis, hayaan ang adiksyon ni Ricardo sa sugal na sirain ang lahat ng itinayo ko. Hayaan silang mawala ang bahay na pinagtrabahuhan ko ng OT no oras sa isang araw para masigurado. Hayaan ang 30 taon ng sakripisyo na maglaho. Dahil mas pinili ng anak ko ang komportabling kasinungalingan kaysa sa hindi komportabling katotohanan. O maaari akong lumaban. Hindi bilang isang ama na nagsisikap na iligtas ang anak na walang utang na loob. Hindi bilang isang lolo na nag-aalala tungkol sa magiging matatag na tahanan ng mga apo sa hinaharap. Ang mga motibasyon na iyon ay namatay sa kusina ni Carla. Nang takpan niya ang mga taingan niya at tinawag akong sinungaling. Maaari akong lumaban. Bilang isang taong dinaya. Isang taong ang 30 taon ng equity ay malapit nang mawala dahil sa adiksyon ni Ricardo sa poker. Isang taong binaliwala at hindi iginalang. At sinabihan na walang saysay ang opinyon niya. Umuugong ang bahay sa paligid ko. Ang lahat dito ay nabayaran, pinananatili, inorganisa. Patunay na ang maingat na pagpaplano at matatag na pagsisikap ay lumilikha ng pangmatagalang halaga. Ang pilosopiya ni Ricardo ay kabaligtaran. Mangutang laban sa bukas, para bayaran ang kasiyahan ngayon. Oras na para makita kung aling pilosopiya ang makakaligtas sa isang tunay na pagsubok. Tumayo ako.
Nag-inat ng mga kalamnan na naalala ang pagbubuhat ng sako ng semento at paggapang sa ilalim ng mga bahay upang tingnan ang pundasyon. Maaaring matanda na ang katawan ko, pero ang isip ko ay gumagana pa rin bilang isang engineer. Pagkilala sa problema, pagtatasa ng mga mapagkukunan, pagpapatupad ng solusyon. Inakala ni na Ricardo at Carla na hawak nila ang lahat ng baraha dahil sila ang nagmamay-ari ng bahay. Nakalimutan nila ang tungkol sa mga dokumento na pinirmahan ko. 30 taon na ang nakakaraan. Mga dokumento na ginawa akong higit pa sa isang nag-aalalang ama. Kailangan kong suriin ang mga papel na iyon. Balikan ang alaala ko tungkol sa eksaktong mga karapatan na pinanatili ko nang tulungan ko silang bilhin ang pangarap nilang bahay. Ang filing cabinet ko ay naghihintay sa home office. Inorganisa ng may parehong presisyon na dinala ko noon sa mga proyekto ng construction. Sa isang lugar sa mga folder na iyon, naroon ang legal na pundasyon para sa susunod kong hakbang. Ang sistema ko ng filing ay nakaligtas sa akin ng walang katapusang oras sa loob ng mga taon. Lahat ay naka-alpabeto. May petsa, may cross-reference. Ang House Carla ay sumasakop sa isang buong, nakasabit na folder sa pangalawang drawer. Makapal sa mga dokumento na sumasaklaw mula sa orihinal niyang mortgage application hanggang sa pagtatasa ng property tax noong nakaraang buwan. Kinuha ko ang folder. Ibinuka ang nilalaman nito sa desk ko sa ilalim ng maliwanag na LED lamp na ininstall ko noong nakaraang taon. Ang salamin ko sa pagbabasa ay ginawang matalas at malinaw ang mga papel. Loan application. Credit reports mula 2021, income verification forms, bank statements. At doon, nakabaon sa ilalim ng employment history ni Carla, ang dokumentong hinahanap ko. Ang orihinal na mortgage application, ang pirma naming dalawa sa ibaba, ang maingat na sulat kamay ni Carla, sa tabi ng engineer's precision printing ko. Pero ang seksyon sa itaas ng mga pangalan namin ang nagpangiti sa akin. Sa pangalawang pagkakataon sa araw na iyon, co-applicant Eduardo Garcia. Relationship to primary applicant. Father, co-signer. Financial responsibility, joint and several liability for full loan amount. Sumandal ako sa leather desk chair ko. Ang parehong upuan na binili ko noong naging supervisor ako 20 taon na ang nakaraan. Joint and several liability. Ang parirala ay may legal na bigat na tila nakalimutan ni Ricardo sa lahat ng kanyang financial cleverness. Ang alaala ay dumagsa ng may perpektong kalinawan. Marso 2021. Sina Carla at Ricardo ay nakaupo sa tapat ng loan officer na si Ginger Ramos sa First National Bank. Ang employment history ni Ricardo ay spotty. 2 pagbabago sa trabaho sa loob ng 3 taon. Ang credit score niya ay nasa 600s. Ang sweldo ni Carla bilang dental hygienist ay matatag, ngunit katamtaman. Magkasama, kwalipikado sila para sa siguro PHP 10 million sa pagpopondo. Pero ang bahay na gusto ni Carla ay nagkakahalaga ng PHP 18 million. Kailangan natin ng co-signer, paliwanag ni Geng Ramos. Ang mga daliri niya ay sumasayaw sa calculator niya. Isang taong may excellent credit at mapapatunayang kita upang garantiyahan ang buong halaga ng utang. Hindi komportable si Ricardo sa upuan niya. Ano po ang ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin, ang co-signer ay magiging legal na responsable para sa utang kung mag-default kayo. Mayroon silang parehong karapatan at responsibilidad gaya ng mga pangunahing nangungutang. Nag-alinlangan ako noon. Ang engineer's instinct ko para sa pagtatasa ng panganib ay nagsisimula na. 4 taon ng matatag na trabaho. Credit score na higit sa 800. Malaking ipon. Handa ba talaga akong ilagay ang lahat ng iyon sa panganib para sa financial stability ni Ricardo? Pero tumingin sa akin si Carla gamit ang mga matang iyon na nagpatunaw ng desisyon ko. Mula noong 7 taong gulang pa siya. Please pa, hinding-hindi kami magpapahuli sa bayad. Ipinapangako ko. Naiintindihan mo ba? Nagpatuloy si Ginger Ramos. Bilang co-applicant Ginoong Garcia, magkakaroon kayo ng legal na katayuan tungkol sa anumang pangunahing desisyon tungkol sa ari-arian. Ang refinancing, home equity loans, kahit ang pagbebenta ng bahay.
ay mangangailangan ng pahintulot o pakikilahok mo. Mabilis na tumango si Ricardo. Sabik na umalis sa mga legal na teknikalidad papunta sa masayang bahagi ng paghahanap ng bahay. Pinisil ni Carla ang kamay ko at pinirmahan ko ang pangalan ko. Iniisip kong tinutulungan ko ang anak ko na makamit ang Filipino dream ng pagmamay-ari. Ngayon, 4 na taon ang lumipas, may utang sa sugal si Ricardo na nakasanla sa ari-arian na ako ang co-signed. Ang mga legal na teknikalidad na iyon ay nagiging lubhang kapakipakinabang. Kinuha ko ang isang magnifying glass. Binasa ang fine print na tiningnan ko lang noong 2021. Ang wika ay siksik. Puno ng legal na terminolohiya na sana ay magpaikot sa ulo ko. Kung hindi ako gumugol ng 40 taon sa pagbabasa ng mga construction contract. Pero isang seksyon ang namumukod tangi na parang parola. In the event of financial distress, default or dispute regarding property use or disposal, all co-applicants retain equal legal standing to initiate protective measures, including but not limited to foreclosure proceedings, forced sale, or transfer of title. Forced sale. Inilapag ko ang dokumento. Tinitigan ang refleksyon ko sa madilim na bintana. Maaaring bantaan ni na Ricardo at Carla na tawagan ang pulis sa isang nag-aalalang ama. Pero hindi nila maaaring paalisin ang isang legal na co-owner na nakadiskubreng isinusugal ang kanyang investment nang walang pahintulot niya. Kinuha ko ang cellphone ko. Nag-scroll sa mga contact. Natagpuan ang numero na iniligtas ko 3 taon na ang nakaraan. Nang tulungan ko si Carla na maintindihan ang mga property tax. Si Atainer Santos, kapatid ni Gining Ramos, isang real estate attorney na nag-e-espesyalisa sa mga alitan sa ari-arian ng pamilya. Bukas, tatawag ako. Hindi bilang isang ama na nagsisikap na iligtas ang anak na walang utang na loob mula sa asawang sugarol. Hindi bilang isang lolo na nag-aalala tungkol sa future family stability. Bilang isang co-owner na nagpoprotekta sa kanyang investment. Inakala ni Ricardo na matalino siya, nangungutang laban sa ari-arian na hindi niya lubos na naiintindihan. Nakala ni Carla na maaari niya akong balewalain dahil ako ay tatay lang. Madaling balewalain kapag naging hindi maginhawa ang mga opinyon niya. Nakalimutan nilang dalawa ang pinakamahalagang panuntunan na natutunan ko sa construction. Laging suriin ang pundasyon bago ka magsimulang magtayo. At sa kasong ito, ang pundasyon nila ay may pangalan ko sa lahat ng dako. Maingat kong ibinalik ang bawat dokumento sa tamang lugar nito sa folder. Isinilid ang folder pabalik sa nakaalpabeto nitong posisyon. Lahat ay inorganisa. Lahat ay dinokumento. Lahat ay handa na para sa susunod na yugto. Ang unang yugto ay discovery at confrontation. Ang pangalawang yugto ay pagtatangkang reconciliation. Parehong nabigo. Dahil sina Ricardo at Carla ay kumilos batay sa emosyon at pagtanggi, sa halip na sa katotohanan at legal na realidad. Ang pangatlong yugto ay magiging iba. Ang pangatlong yugto ay magsasangkot ng mga taong nakakaintindi sa wika ng mga contract at property law. Mga taong hindi tatakpan ang kanilang mga tainga kapag iniharap sa hindi maginhawang katotohanan. Pinatay ko ang desk lamp. Iniwan ang office ko ng may perpektong kaayusan. Bukas, magdadala ito ng mga bagong pag-uusap sa mga bagong manlalaro. Ngayong gabi, sa unang pagkakataon, mula nang madiskubre ko ang utang ni Ricardo sa sugal, pakiramdam ko, mananalo ako sa laban na ito. Tutal, nagtatayo ako ng pundasyon sa buong buhay ko. Alam ko kung paano magpapagiba ang mga bagay-bagay kapag nakompromiso ang support structure. At ang House of Cards ni Ricardo ay malapit nang madiskubre kung gaano katatag talaga ang pundasyon ko. Halos hindi pa ako nakakapagsimula sa evening routine ko, nang ang agresibong pagkatok ay yumanig sa pintuan ko. 3 matitigas na katok, 1 paghinto, tapos 3 pa. Sa peephole, mukhang namumula at nagulo ang mukha ni Ricardo. Ang mamahaling damit niya ay lukot, parang hinihila niya ito. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto, pinanatili ang chain latch na nakakabit. Magandang gabi, Ricardo. Buksan mo ang pinto na ito. Ang boses niya ay may gilid na narinig ko sa break room, pero mas matalas ngayon, desperado. Bukas naman, sapat na para sa pag-uusap. Idinikit niya ang palad niya sa door frame. Yumuko malapit sa siwang.
Ikinwento sa akin ni Carla ang tungkol sa maliit mong pagdalaw, ang mga peke mong dokumento at conspiracy theory. Nabanggit ba niya ang PHP 3,000,000 na utang sa sugal? Namula ang mukha ni Ricardo. Hindi iyon utang sa sugal. Iyon ay business investments, cryptocurrency, NFTs, real estate ventures. Ang mga online poker site ay hindi karaniwang nakikipag-ugnayan sa cryptocurrency ventures. Umatras siya, tapos sumulong ulit, parang hayop na nakakulong na sumusubok sa rehas. Hindi mo alam ang sinasabi mo, matanda. Inabot ko ang bulsa ng jacket ko. Kinuha ang cellphone ko. Sinundan ng mata ni Ricardo ang paggalaw. Dapat ko bang tawagan si Carla? Tanungin siyang pumunta rito at pakinggan ang paliwanag mo tungkol sa business investments? Huwag mong gawin iyan. Itinuro niya ang nanginginig na daliri sa akin sa siwang. Sapat na ang pinsala na ginawa mo sa kasal ko. Wala akong ginawa sa kasal mo. Ang adiksyon mo sa sugal ang gumagawa ng marami mag-isa. Ibinagsak ni Ricardo ang palad niya sa pinto. Hindi yon adiksyon. May sistema ako. Kumikita ako hanggang sa... Nahuli niya ang sarili niya. Isinara ng mahigpit ang bibig niya. Hanggang sa ano? Pinanatili kong kalmado ang boses ko. Nagtataka. Hanggang sa wala. Tingnan mo. Kailangan mong manatili sa labas ng buhay namin. Ganap na labas. Wala nang sorpresang pagdalaw. Wala nang peking bank statement. Wala nang lason sa tainga ni Carla. O ano? Ang ngiti ni Ricardo ay walang init. O baka maging hindi maganda ang mga bagay para sa iyo. Mga malungkot na matanda na nabubuhay ng mag-isa. Nangyayari ang mga aksidente. Pinag-aralan ko ang mukha niya sa makitid na siwang. Namuo ang pawis sa noo niya. Sa kabila ng lamig ng Pebrero. Ang kaliwang kamay niya ay patuloy na tumatapik sa hita niya. Isang kinakabahang ritmo na nakita ko sa mga desperadong kontraktor na alam nilang tinanggihan ang bid nila. Binabantaan mo ba ako, Ricardo? Ipinapaliwanag ko ang realidad. Masaya kami ni Carla. Inaayos namin ng maayos ang finance namin. Hindi ka kailangan, hindi ka gusto, at hindi ka welcome sa buhay namin. Kagiliw-giliw na pananaw. Ito lang ang pananaw na mahalaga. Umatras si Ricardo mula sa pinto. Inayos ang lukot niyang damit. Lumayo ka sa amin, Tito Ed. Seryoso ako. Pinanood ko siyang maglakad patungo sa kotse niya. Isang BMW na alam kong hindi niya kayang bayaran ngayon. Nagsimula ang makina. Isang makinis na ugong ng German engineering na binili gamit ang inutang na pera. Umatras siya sa driveway ko ng napakabilis. Bahagyang umalingaw-ngaw ang mga gulong sa asphalt. Isinara ko ang pinto, inalis ang chain, tapos isinara ang deadbolt. Sa bintana ng sala ko, pinanood ko ang mga ilaw sa likuran ni Ricardo na nawala sa kanto. Ang pagdalaw niya ay nakamit ang kabaligtaran ng intensyon nito. Sa halip na takutin ako, kinumpirma nito na ang legal na aksyon lang ang natitira kong option. Si Ricardo ay spiraling. Ang adiksyon sa sugal na hindi niya aaminin ay kumakain hindi lang sa pera niya, kundi sa paghuhusga niya. Nagbabanta sa isang tao sa sarili niyang bahay, gumagawa ng malabong mga pagtukoy sa aksidente. Hindi ito ang mga aksyon ng isang taong may kontrol sa sitwasyon niya. Kinuha ko ang cellphone ko. Nag-scroll sa mga contact hanggang sa makita ko ang numero na iniligtas ko kanina. Atayar Santos, Realtor, bukas ng umaga. Sisimulan kong gawing konkreto ang legal na discovery ko. Inakala ni Ricardo na matatakot niya ako sa katahimikan. Nakalimutan niya na ginugol ko ang 40 taon sa pakikipag-ugnayan sa mga kontraktor na nangangako ng imposible. Tapos nagbabanta ng lawsuit kapag namagitan ng realidad. Ang pagkakaiba ay, sa pagkakataong ito, hawak ko ang mga legal na baraha. At hindi tulad ni Ricardo, alam ko eksakto kung paano laruin ang mga iyon. Ang office ni Atayar Santos ay sumasakop sa isang corner suite sa isang glass building sa downtown. May mga market chart na sumasakop sa isang dingding. At tanaw ang lumalawak na skyline ng lungsod sa pamamagitan ng floor-to-ceiling windows. Tumayo siya nang pumasok ako. Nagbigay ng matatag na handshake na nagpapaalala sa akin kung bakit ako nagtiwala sa kanya. Tito Ed, magandang makita ka ulit. Bagaman, pinaghihinalaan kong hindi ito sosyal na tawag. Kailangan ko ng kasalukuyang market analysis.
Umupo ako sa leather chair sa tapat ng desk niya. Kinuha ang folder na naglalaman ng impormasyon ng ari-arian ni Carla. Ang address na ito, buong comparative market analysis. Kasalukuyang kondisyon, binuksan ni Atier Santos ang laptop niya. Nagsimulang mag-type. Ito ang lugar ng anak mo, hindi ba? Yung pinagtrabahuhan natin sa tax assessment. Oo, huminto ang mga daliri niya sa keyboard. Ayos lang ba ang lahat sa pamilya? Tumutok muna tayo sa mga numero. Tumango si Atier Santos, bumalik sa screen niya. Pinanood ko siyang magtrabaho. Ang parehong methodical approach na nagpahanga sa akin noong nakaraang pakikitungo namin. Lumabas ang mga chart, mga paghahambing sa kapitbahayan, recent sales data. Pagkatapos ng 20 minuto, sumandal siya. Sa market na ito, tinitingnan mo ang PHP 24,000. Siguro PHP 25,000 sa tamang mamimili. Malaki ang appreciation ng kapitbahayan mula 2021. Gumawa ako ng mga tala sa pocket notebook ko. Ang orihinal na presyo ng pagbili ay PHP 18,000. Magandang equity build-up. Ang kasalukuyang balanse ng mortgage ay ano? Mga PHP 16,000. PHP 16,000. Dagdagan pa ng PHP 3,000 na inutang ni Ricardo laban dito. Ang profesional na ekspresyon ni Atier Santos ay hindi nagbago. Pero may nagbago sa likod ng mga mata niya. Karagdagang pangungutang, home equity line, maraming credit line, lahat ay nakasanla sa ari-arian. Nakikita ko, isinara ni Atier Santos ang laptop niya. Yumuko ng bahagya. Tito Ed, pinag-uusapan ba natin ang isang sitwasyon ng forced sale? Pinag-uusapan natin ang isang legal na partition action. Ako ay co-signer sa orihinal na mortgage. Naliwanagan ang mukha ni Atier Santos. Mga karapatan ng co-applicant. Nagbabago iyon ng lahat. Binuksan niya ulit ang laptop niya. Naglabas ng iba't ibang screen. Ang partition suit ay karaniwang nagre-resulta sa court-ordered sale. Nag-iiba ang timeline. Pero alam ng mga mamimili na ito ay isang motivated seller situation. Ibig sabihin, tinitingnan mo ang quick sale pricing. PHP 22,000 hanggang PHP 23,000 range. May malaking equity pa rin, pero hindi maximum value. Nagkalkula ako ng mabilis. PHP 22,000 minus PHP 16,000 sa original na mortgage. Minus PHP 3,000 sa utang ni Ricardo. Minus ang legal fees at real estate commission. Mga PHP 4,000 na net proceeds. Hahatiin sa pagitan ng mga partido ayon sa porsyento ng pagmamay-ari nila na nagdadala sa akin sa susunod kong appointment. Inabot sa akin ni Atier Santos ang business card niya. Isinulat ang isang numero ng telepono sa likod. Iyan ang direkta kong linya. Kapag handa ka ng magpatuloy, tawagan mo muna ako. Ang mga partition sale ay nangangailangan ng espesyal na paghawak. Kinabukasan, ang law office ni Atier Dimasupil ay iba ang pakiramdam. Mas madilim na kahoy, mas mabigat na muebles, mga dingding na may linya ng legal na volume na mukhang talagang ginamit sa halip na pangdekorasyon. Si Atier Dimasupil mismo ay mas bata kaysa sa inaasahan ko. Siguro 45. May maingat na presisyon sa paggalaw na nagmumula sa karanasan sa courtroom. Ang partition action ay hindi karaniwan sa mga sitwasyon ng pamilya. Sabi niya pagkatapos, suriin ang mga dokumento ko. Karaniwan, nakikita namin ang mga ito sa mga alitan sa negosyo o minanang pag-aari. Ano ang pagkakaiba? Ang emotional complexity. Ang mga business partner ay maaaring magkainisan. Pero naiintindihan nila ang spreadsheet. Ang mga miyembro ng pamilya, inaabot nila ang lahat ng personal. Ibinuka ni Atier Dimasupil ang mga papel ko ng mortgage sa conference table niya. Bilang co-applicant, mas marami kang karapatan kaysa sa inaakala mo. Hindi ka lang co-signer na naggarantiya ng utang. Ikaw ay isang legal na co-owner ng ari-arian. Ibig sabihin, hindi maaaring gumawa sina Ricardo at Carla ng unilateral decision tungkol sa refinancing, karagdagang pangungutang, o pagbebenta nang walang pahintulot mo. Nilabag na nila yon sa utang sa sugal na ito. Itinuro ni Atier Dimasupil ang mga tiyak na clause sa mga loan document.
Nagbibigay ang Philippine law ng mga lunas para sa mga co-owner na hindi maaaring magkasundo sa paggamit ng ari-arian. Ang partition by sale ang nuclear option. Pinipilit ang isang pagbebenta sa pamamagitan ng court order. Hinahati ang proceeds ayon sa porsyento ng pagmamay-ari. Timeline, 30 hanggang 90 araw. Depende sa court schedule at kung sasalungatin nila. Ang pag-file ng petition ang nagsisimula ng clock. Hindi nila yon mapipigilan. Gumawa ako ng mas maraming tala. Nagtanong tungkol sa gastos, mga pamamaraan, potensyal na komplikasyon. Sinagot ni Ati. Di masupil ang bawat tanong nang may thoroughness na pinahahalagahan ko sa mga karampatang propesyonal. Isang babala, sabi niya habang nagtatapos kami. Kapag nag-file ka, wala nang babalikan. Ito ay permanenteng makakasira sa relasyon mo sa anak mo. Iniisip ko ang banta ni Carla na tawagan ng pulis. Ang tungkol sa pagdalaw ni Ricardo sa bahay ko. Ang tungkol sa 30 taon ng bayad sa mortgage na isinusugal. Sa tingin ko, nasira na ang relasyon na iyon na lampas sa pag-aayos. Tumango si Ate Di Masupil, nagsimulang maghanda ng paperwork. Magfa-file tayo sa Lunes ng umaga. Sa unang bagay, Lunes ng umaga. Dumating na kulay abo at malamig. Ang uri ng araw ng Pebrero na nagpaparamdam na parang taglamig sa Pilipinas. Maingat akong nagbihis. Ang magandang suit ko, ang navy blue na isinuot ko sa kasal ni Carla. Kasama ang necktie na ibinigay niya sa akin noong nakaraang Father's Day. Kung pupunta kami sa korte, magbibihis ako para sa korte. Sinalubong ako ni Ate Mendy Masupil sa parking lot ng courthouse. May dala siyang leather briefcase na mukhang nakakita na ng maraming legal na labanan. Handa na ba para dito? Handa na ako mula pa noong Biyernes. Ang mga hagdanan ng courthouse ay kahanga-hanga. Puting apog. May mga haligi na nagmumungkahi ng pagiging permanente, hustisya, mga kahihinatnan na hindi maaaring pagtalunan. Sa loob, ang mga metal detector at security guard ay nagproproseso ng matatag na daloy ng mga tao na humahawak sa legal na negosyo. Mga diborsyo, mga alitan sa custody, mga usaping sibil, mga criminal arraignment, ang lahat ng paraan kung paano natatapos ang buhay na nangangailangan ng opisyal na interbensyon. Sumakay kami sa elevator sa ikatlong palapag, naglakad sa isang koridor na may linya ng mga pinto ng courtroom. Ang office ng clerk of court ay umuugong sa tahimik na kahusayan. Ang mga computer ay umuugong, ang mga printer ay gumagana. Ang mga tao ay nagfa-file ng mga dokumento na magbabago sa buhay. Pinal na pagsusuri, sabi ni Atis Di Masupil. Ibinuka ang petition namin sa isang maliit na lamesa sa waiting area. Petition for partition by sale. Naglilista sa iyo bilang co-owner. Sina Ricardo at Carla bilang co-defendants, address ng ari-arian. Legal na description, kasalukuyang mga lien at encumbrances. Binasa ko ng maingat ang bawat pahina. Ang pangalan ko ay lumabas sa buong dokumento, hindi bilang ama o co-signer, kundi bilang plaintiff at co-owner. Legal na wika na nagbabago sa mga relasyon ng pamilya sa mga karapatan sa ari-arian. Ang filing fee ay PHP 25,000, sabi ni Ate Anger Di Masupil. Dagdag pa ang service of process costs para sa parehong defendant. Isinulat ko ang check ng walang pag-aalinlangan. 40 taon ng matatag na trabaho ang nagturo sa akin na ang ilang problema ay nangangailangan ng pinansyal na solusyon. Ito ay mas mura kaysa sa panonood kay Ricardo na isugal ang 30 taon ko ng bayad sa equity. Sa bintana ng clerk, isang babaeng mukhang pagod at may mabait na mata ang nagproseso ng paperwork namin ng may profesional na kahusayan. Case number CV 2025-187, sabi niya. Tinatakan ang bawat dokumento ng opisyal na seal. Ang unang hearing ay naka-schedule para sa Marso 15, 9 a.m. Courtroom C. Ang tunog ng stamp ay pinal, mapagpasyahan. Wala ng family discussion o emosyonal na apela. Wala ng banta ni Ricardo o pagtanggi ni Carla. Legal na proseso lang na sumusulong ayon sa mga patakaran na hindi maaring manipulahin o balewalain. Ang service of process ay makukumpleto sa loob ng 5 araw ng trabaho, nagpatuloy ang clerk.
Ang mga defendant ay may 30 araw mula sa service para mag-file ng tugon. Kinuha ni Attorney de Masupil ang mga certified copy namin. Mga receipt, opisyal na notification. Iyan na iyon. Ang makinarya ay gumagalaw na. Naglakad kami pabalik sa mga koridor ng courthouse. Nakalagpas sa iba pang tao na nagsisimula o nagtatapos ng kanilang legal na labanan. Sa elevator, sinuri ni Attorney de Masupil ang mga susunod na hakbang. Sila ay isi-serve sa Biyernes, tapos maghihintay tayo para sa tugon nila. O mas malamang, ang pagkatakot nila. Paano kung subukan nilang mag-refinance, ilipat ang ari-arian? Hindi nila kaya. Ang lease pendants na finili namin ay pumipigil sa anumang paglilipat o pangunahing pagbabago sa financial hanggang sa maresolba ang kaso. May naramdaman akong humupa sa dibdib ko, hindi kaligayahan, kundi ang lunas na nagmumula sa tamang paghahanda. Parang pagtatapos ng pagbuhos ng pundasyon at alam mong gagaling iyon ng tama. Susuportahan ng anumang itatayo sa ibabaw. Sa parking lot, nagkamayan kami ni Attorney de Masupil. Tatawagan kita pagkatapos silang ma-serve. Dapat maging interesante iyon. Biyernes ng hapon. Ang cellphone ko ay nagsimulang mag-ring habang nakaupo ako sa kusina ko. Tinatapos ang huling tanghalian. Ang pangalan ni Carla ay lumabas sa caller ID. Pinanood ko itong umugong sa counter. Hayaan itong mag-voicemail. Pagkatapos ng 2 minuto, nag-ring ulit. Si Ricardo naman, pumunta ako sa sala ko, kumuha ng libro. Sinubukan kong magbasa habang nagpapatuloy ang elektronikong tantrum ng cellphone ko. Pagsapit ng gabi, mayroon akong 7 missed call at 3 voicemail. Ang unang mensahe ay si Carla. Nanginginig ang boses niya. Pakiusap, tawagan mo ako pabalik. May nakuha kaming mga papel ngayon at hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari. Pakiusap, tawagan mo lang ako. Ang mensahe ni Ricardo ay dumating makalipas ang 1 oras. Anong uri ng laro ang nilalaro mo, matanda? Sa tingin mo matatakot mo kami sa mga legal na papel? Ito ay usaping pamilya. Hindi ilang courtroom drama. Ang pangatlong mensahe, si Carla ulit. Kitang-kita ang luha sa boses niya. Nagmamakaawa ako sa iyo. Sabi ni Ricardo, sinasabi mong sinusubukan mong nakawin ang bahay namin. Hindi iyon maaaring totoo. Pakiusap, tawagan mo ako pabalik. Pakiusap. Dinelete ko ang lahat ng 3 mensahe nang hindi nagbalik ng tawag. Ang Sabado ay nagdala ng isang maraton ng text message. Maagang nagsimula si Ricardo. Ang kasong ito ay katawa-tawa. Walang hukom ang papanig sa iyo kaysa sa pamilya. Ang mga text ni Carla ay mas mahaba, mas desperado. Alam kong nag-away tayo, pero sobra na ito. Hindi ba natin ito maaayos? Pagsapit ng gabi, ang mga mensahe ni Ricardo ay naging pagbabanta. Gumagawa ka ng malaking pagkakamali, mas malaki kaysa sa inaakala mo. Ipinakita ko ang text kay Ati. Di Masupil nang tumawag siya na may kumpirmasyon na na-serve na ang parehong defendant. Karaniwang reaksyon, sabi niya, takot, pagtanggi, tapos galit. Ang mahalaga ay kung magfa-file sila ng tugon bago ang deadline. Paano kung hindi? Default judgment. Automatikong ibibigay ng korte ang petition natin. Ang Linggo ay nagdala ng bagong wave ng mga tawag. Hinayaan ko silang lahat na mag-voicemail. Ginugol ang araw sa halamanan ko. Naggugupit ng mga puno ng citrus. Naghahanda ng mga bed para sa pagtatanim sa tagsibol. Ang voicemail ng Linggo mula kay Carla ay iba. Mas kalmado, mas kalkulado. Kinausap ni Ricardo ang isang lawyer. Sabi niya, ang partition na ito ay scare tactic lang, na hindi mo talaga gustong ibenta ang bahay namin. Gusto mo lang ng atensyon, kaya hindi kami makikisama. Babalewalain namin ang buong legal na circus na ito hanggang sa bumalik ka sa katinuan mo. Pinalabas ko ang mensaheng iyon ng 2 beses, tapos tinawagan si Ati Santos. Hindi sila magfa-file ng tugon? Tanong niya. Inakala ni Ricardo na bluff lang. Perpekto. Iyan eksakto ang gusto nating isipin nila. Ang Lunes ng umaga ay nagdala ng katahimikan. Walang tawag, walang text, walang voicemail.
Nagpasya sina Ricardo at Carla na balewalain ang legal na sistema. Kumpiyansa na ang mga relasyon ng pamilya ay mas mahalaga kaysa sa property law. Martes ng umaga, may bagong voicemail mula kay Ricardo. Ang boses niya ay may mas kaunting paniniwala kaysa dati. Tingnan mo, Tito Ed, baka kaming lahat ay medyo nag-init. Bakit hindi ka na lang pumunta rito para sa hapunan ngayong linggo? Maayos natin ito bilang pamilya. Dinilet ko ang mensahe at nagtimpla ng kape. Sa labas ng bintana ng kusina ko, ang mga puno ko ng citrus ay mabigat sa bunga, mga dalandan at suha na tumagal ng mga taon para mahinog. Nangangailangan ng pasensya at pare-parehong pangangalaga para maabot ang potensyal nila. Sina Ricardo at Carla ay gumawa ng desisyon. Nagpasya silang ang mga legal na dokumento ay mungkahi, na ang mga court deadline ay optional, na ang property law ay hindi nalalapat sa sitwasyon nila. Sa loob ng 2 linggo, madidiskubre nila kung gaano sila nagkamali. Pero sa oras na iyon, huli na para magbago ang isip nila. Ang legal na makinarya na sinimulan ko ay kumumpleto sa trabaho nito, anuman ang damdamin ng pamilya nila o desperadong mga apela sa huling minuto. Ang tawag ni Ate Shadjan, di masupil ay dumating Miyerkules ng umaga habang dinidiligan ko ang mga puno ko ng citrus. Kailangan kong talakayin ang isang bagay sa iyo, sabi niya. Ang boses niya ay may maingat na tono na ginagamit ng mga lawyer kapag naghahatid ng hindi magandang balita. Maaari mo ba akong makita sa office ko ngayong hapon? Dumating ako ng 2 umaga ng hapon. Nakita ko siyang nagsusuri ng isang makapal na file folder. Ang mga alitan sa partition ay maaaring maging pangit, sinimulan niya ng walang preamble. Lalo na kapag na-realize ng mga defendant na mawawalan talaga sila ng ari-arian. Nagbigay na ng banta si Ricardo. Iyan ang nag-aalala sa akin. Kinuha ni Ataman Di Masupil ang ilang case study. Ibinuka ang mga iyon sa desk niya. Ang mga alitan sa ari-arian na may kasamang gambling addict ay sumusunod sa mga mahuhulaang pattern. Una, pagtanggi, tapos galit, tapos desperadong aksyon. Pinag-aralan ko ang mga dokumento, mga police report, restraining order, mga insidente ng vandalism at pananakot. Iminumungkahi mo na nasa panganib ako? Iminumungkahi ko na ang pananatili sa kasalukuyan mong bahay ay hindi maaaring maging matalino. Habang nagaganap ito, hindi pumasok sa isip ko ang ideya. Pero habang inilalatag ni Atibar, di masupil ang mga panganib, nagkaroon ito ng estratehikong kahulugan. Si Ricardo ay spiraling. Ang adiksyon niya sa sugal ay kumakain hindi lang sa pera, kundi sa paghuhusga. Ang pag-corner sa mga desperadong tao sa sarili nilang bahay ay bihirang magtapos ng maayos. Noong gabi ring iyon, nagmaneho ako sa mga apartment complex malapit sa downtown. Naghahanap ng pansamantalang tirahan na nakakatugon sa mga pamantayan ko. Month-to-month lease, may kasangkapan, magandang security, makatwirang kalapitan sa courthouse. Ang Palmetto Gardens Complex ay perpektong akma. Katamtaman pero malinis. May coded entry at isang office manager na hindi nagtanong ng hindi kinakailangang tanong. Gaano katagal kayo inaasahang mananatili? Tanong niya habang pinoproseso ang application ko. 2 hanggang 3 buwan, depende sa legal na proseso. Tumango siya ng propesyonal. Inabot sa akin ang mga susi sa Unit 2B. Utilities included. Parking space 47. Ginugol ko ang Huwebes ng gabi sa pag-iimpake ng mga mahahalagang bagay. Mga damit para sa 3 buwan. Legal na mga dokumento. Pangunahing personal na gamit. Ang lahat ng iba pa ay naiwan. Ang mga larawan ng pamilya sa mantili ko. Ang mga kagamitan sa garage ko, ang mga muebles na naipon ko sa loob ng 40 taon ng matatag na trabaho. Ang lahat ng iyon ay maghihintay para sa pagbabalik ko. Kung pipiliin kong bumalik, Biyernes ng umaga, ikinaload ko sa truck ko ang 3 maleta at isang kahon ng legal na file. Bago umalis, naglakad ako sa bawat silid ng bahay ko. Tinitingnan ang mga bintana. Inaayos ang thermostat. Tinitiyak na ang lahat ay ligtas.
Sa kusina, itinigil ko ang paghahatid ng mail at nag-set up ng forwarding sa bago kong address. Ang bahay ay uupo ng walang laman, pero protektado, parang isang pundasyon. Naghihintay na magsimulang muli ang construction. Ang apartment ay kakaiba pagkatapos ng 30 taon sa sarili kong bahay. Mga generic na muebles, neutral na kulay. Walang kasaysayan na nakakabit sa anumang sulok o ibabaw. Pero naramdaman ko rin itong ligtas. Anonymous. Inalis sa emosyonal na battlefield na nilikha ng pamilya ko. Umupo ako sa hindi pamilyar na sala. Nakatingin sa isang parking lot sa halip na sa halamanan ko at naramdaman ang isang bagay na hindi inaasahan. Lunas. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga linggo, ang cellphone ko ay hindi nagri-ring sa mga banta o emosyonal na manipulasyon. Walang nakakaalam kung nasaan ako. Maliban kina Atty. Dimasupil at Atty. Santos, parehong nakatali sa profesional na confidentiality. Sina Ricardo at Carla ay maaaring magalit, magplano, at magbanta sa lahat ng gusto nila. Magpe-perform sila para sa isang walang lamang bahay. Ang galit nila ay umuugong sa mga silid na hindi na naglalaman ng target nila. Sa Huwebes ng hapon, eksaktong isang linggo pagkatapos ng paglipat ko, umugong ang cellphone ko sa isang text mula kay Atty. Santos. Na kumpleto ng appraiser ang evaluation. Report filed with court. Market analysis confirms our projections. Pagkatapos ng 20 minuto, nagsimulang mag-ring ang cellphone ko. Ang numero ni Carla ay lumabas sa screen. Sinundan agad ng kay Ricardo. Hinayaan ko ang parehong tawag na mag-voicemail. Nagtimpla ng kape at naghintay. Ibinunyag ng mga voicemail ang lahat ng kailangan kong malaman. Si Carla, nanginginig ang boses niya. Pa, may pumunta sa bahay namin ngayon. Isang lalaki na may clipboard at camera. Sinusukat ang lahat. Kumukuha ng mga larawan. Sabi niya, court-ordered daw para sa isang bagay na tinatawag na partition sale. Pa, pakiusap, tawagan mo ako, natatakot ako. Si Ricardo. Halos hindi makontrol ang galit. Anong uri ng masamang laro ito, Tito Ed? Nagpadala ka ng appraiser sa bahay namin. Nakita siya ng mga kapitbahay namin. Nagtanong, ipinapahiya mo kami. Tawagan mo ako pabalik ngayon. Dinelete ko ang parehong mensahe. Binuksan ang laptop ko. Tiningnan ang electronic filing system ng korte. Ang appraiser's report ay naka-upload na. PHP 23,000 valuation. May detalyadong litrato at condition assessment. Profesional, masinsin, nakakabigla. Ang cellphone ko ay umugong ulit. Text mula kay Carla. Pa, pakiusap, kausapin mo lang kami. Maayos natin ito. Tapos si Ricardo. Sobra na ito. Tawagan mo ako o pupunta ako sa bahay mo. Ngumiti ako. Alam kong makikita niyang walang laman ang bahay ko. Ang mailbox ko ay napupuno ng forwarded correspondence na hindi niya mahaharang. Pagsapit ng Biyernes ng umaga, nadiskubre nila ang legal na filing. Ang voicemail ni Ricardo ay iba. Mas maliit, natatakot. Nagsalita ako sa isang lawyer. Sabi niya, maaari mo talaga kaming pilitin na ibenta ang bahay namin, na dapat kaming tumugon sa court papers. Tito Ed, pakiusap, maaari ba tayong magkita sa isang lugar? Maaayos ba natin ito? Ginugol ko ang Biyernes ng hapon sa law library ng courthouse. Nagre-research ng mga katulad na kaso. Nakakahanap ng ginhawa sa sistematikong paraan. Ang property law ay walang pakialam sa nasasaktang damdamin o family dynamics. May pakialam ito sa mga dokumento, mga pirma, mga porsyento ng pagmamayari, mga itinatag na pamamaraan. Lunes ng umaga. Ang cellphone ko ay umugong sa isa pang tawag. Si Ricardo ulit. Sa pagkakataong ito nang mag-voicemail ito, narinig ko si Carla na umiiyak sa likuran. Ang boses ni Ricardo ay natalo. Tito Ed, alam kong naririnig mo ako. Nagmaneho kami sa paligid. Naghahanap ng truck mo. Tinanong ang mga dating kapitbahay mo kung alam nila kung saan ka pumunta. Walang nakakaalam ng kahit ano. Naglaho ka. Parang plinano mo ang lahat ng ito. Isang mahabang paghinto. Mawawala ang bahay namin, hindi ba? Sabi ng lawyer, masyado kaming naghintay para tumugon. Nakukunin lang ito ng korte sa amin. 30 araw. Meron kaming 30 araw para makahanap ng ibang matitirhan. Isa pang paghinto. Patawad.
Si Carla ay humihingi rin ng tawad. Nagkamali kami sa lahat. Ang pagsusugal, ang mga banta, ang pagsasabi sa iyong lumayo. Pero pakiusap, huwag mo kaming gawing walang tirahan. Pamilya tayo. Isinave ko ang voicemail. Ipinasa kay Ati, di masupil na may note. Evidence of acknowledgement. Pamilya. Nadiskubre nilang muli ang salitang iyon ngayon. Na ang mga legal na kahihinatnan ay dumadating na. Hindi mahalaga ang pamilya nang takpan nila ang kanilang mga tainga at tinawag akong sinungaling. Hindi mahalaga ang pamilya nang bantaan ako ni Ricardo sa sarili kong bahay. Hindi mahalaga ang pamilya nang piliin ni Carla ang adiksyon niya sa sugal kaysa sa 30 taon ko ng sakripisyo. Pero ngayon, nahaharap sa pagkawala ng bahay nila, bigla pamilya ulit kami. Ang kabalintunaan ay perpekto at perpektong walang kahulugan. Ang for sale sign ay lumabas Martes ng umaga. Hindi ko nakita ang pag-install nito, pero tumawag si Ati Santos na may kumpirmasyon ng larawan. Professional na yard sign, multiple listing service number, motivated seller rider na nakakabit sa ibaba. Mayroon na kaming mga showing appointment na naka-schedule para ngayong hapon, sabi ni Ati Santos. 2 cash buyer, 1 investment group. Ang below market pricing ay lumilikha ng seryosong interes. Tinanong ko siyang i-email sa akin ang mga litrato ng listing. Ang laptop screen ko ay napuno ng mga imahe ng bahay ni Carla. Ang kanilang bahay, bagaman ang legal na pagmamayari, ay mas komplikado kaysa sa inakala nila. Ang profesional na photography ay gumawa sa bawat silid na maging maluwag at maliwanag. Ang mamahaling gaming setup ni Ricardo ay itinulak sa mga sulok. Ang mga decorative touch ni Carla ay pinaliit para umapela sa mga potensyal na mamimili. Ang bahay nila ay naging isang kalakal. Iyan eksakto kung ano ito noon pa man. Mula sa pananaw ng legal na sistema, Huwebes ng hapon, tumawag si Ati Santos na may update. Tinanggap namin ang offer mula sa cash buyer, PHP 22,500,000, 15 araw na closing, walang contingency. Ang net proceeds mo ay magiging humigit kumulang PHP 43,000. Pagkatapos ng legal fees, real estate commission, at natitirang balanse ng mortgage, PHP 43,000. Hindi isang kapalaran, pero malaking compensation para sa 30 taon ng bayad sa mortgage, sa isang bahay na hindi ko kailanman tinirhan. Pera na kumakatawan sa hustisya na inihatid sa pamamagitan ng tamang legal na mga channel, sa halip na emosyonal na manipulasyon ng pamilya. Kailan sila kailangang umalis? Ang closing ay naka-schedule para sa Marso 28. Kailangan nilang lisanin bago Marso 25 sa para payagan ang final walkthrough at key transfer. Minarkahan ko ang mga petsa sa kalendaryo ko. Naramdaman ang isang bagay na humupa sa dibdib ko. Hindi kaligayahan, kundi ang kalmado na nagmumula sa pagkakita ng mga komplikadong proyekto na umabot sa pagkumpleto sa schedule. Marso 25. Dumating na kulay abo at mahangin. Mula sa apartment ko, nakita ko ang mga truck ng paglipat sa ilang kalye. Ang huling taglamig ay popular para sa mga relocation. Nag-iisip ako kung nagawa ni na Ricardo at Carla na makahanap ng truck nila. Ang bago nilang apartment, ang pansamantalang solusyon nila sa mga kahihinatnan ng mga pagpipilian nila. Ang cellphone ko ay nanatiling tahimik. Walang huling minutong pakiusap. Walang huling pagtatangka sa emosyonal na manipulasyon. Tila tinanggap nila na ang dating relasyon nila sa akin ay tapos na. Pinalitan ng legal na mga pamamaraan na hindi nila maimpluwensyahan o maiiwasan. Huwebes ng umaga, nagbihis ako sa magandang suit ko, kinolekta ang mga dokumento ng identification ko at naghanda na dumalo sa closing na opisyal na magtatapos sa kabanatang ito ng buhay ko. Ang legal na sistema ay gumana eksakto gaya ng ipinangako ni Ati Marar Di Masupil. Ang mga alitan sa ari-arian ay naresolba sa pamamagitan ng itinatag na mga pamamaraan. Sa halip ng mga pagtatalo ng pamilya, ang hustisya ay inihatid sa pamamagitan ng propesyonal na mga channel, sa halip na emosyonal na mga apela. Sa loob ng 4 na oras, makakatanggap ako ng check na kumakatawan sa vindication ng bawat prinsipyo na sinubukan kong ituro kay Carla. Tungkol sa financial responsibility, legal na kahihinatnan,
at ang kahalagahan ng pagtrato sa mga miyembro ng pamilya ng may paggalang. Ang closing ay naganap sa isang sterile conference room sa downtown. Ang mga fluorescent light ay umuugong sa mga dokumento na nangangailangan ng pirma. Proceeds to Plaintiff Eduardo Garcia, binasa ng bank attorney. PHP 4,370,000. Pumirma ako kung saan ipinahiwatig. Pinanood ang 40 taon ng paglahok sa ari-arian na nabawasan sa elektronikong transfer at opisyal na mga stamp. Pagsapit ng tanghali, ang cellphone ko ay umugong sa kumpirmasyon ng bangko ng malaking deposito. Mas maraming pera kaysa sa nakita ko nang sabay-sabay mula noong retirement. Kinakamayan ako ni Attorney Santos sa parking lot. Kasiyahan na makatrabaho ka, Tito Ed. Mas direkta si Ate Shirley Masupil. Hustisya ang inihatid. Pagbalik sa apartment ko, natagpuan ko ang isang voicemail mula kay Carla. Pa, lumipat kami kahapon. Nakahanap si Ricardo ng trabaho sa Cebu, kaya magsisimula kami ulit doon. Gusto kong sabihin na naiintindihan ko na ngayon. Tungkol sa pera, tungkol sa pagsusugal ni Ricardo, tungkol sa kung bakit mo ginawa ang ginawa mo. Patawad na kailangan kong mawala ang bahay namin para makita iyon. Sana, balang araw, mapatawad mo kami. Mahal kita. Pinalabas ko ang mensahe ng 2 beses. Tapos dinelete ito. Ang pag-unawa sa mga kahihinatnan ay iba sa pagkita ng reconciliation. Sa paglipas ng linggo, naglibot ako sa mga condominium sa isang golf course community. Karamihan sa mga may-ari dito ay dating engineer, teacher, middle management, paliwanag ng sales agent. Mga taong nag-ipon ng pare-pareho at nagplano para sa retirement. Mga taong nakakaintindi na ang financial security ay nagmumula sa sistematikong pagsisikap. Sa halip na mga iskema ng sugal, mga taong tinrato ang mga legal na dokumento bilang may bisa. Sa halip na mungkahi, gumawa ako ng offer sa isang corner unit na may tanawin ng halamanan. Sina Ricardo at Carla ay nagsisimula ulit sa Cebu. May sirang credit at mamahaling mga aral tungkol sa pagbaliwala sa pamilya at legal na mga obligasyon. Pinili nila ang mga banta at pagtanggi. Sa halip na responsibilidad, inaakala na ang mga relasyon ng pamilya ay nag-e-exempt sa kanila mula sa mga kahihinatnan. Hus ng hapon, naglakad ako sa bago kong kondo. Sumisikat ang sikat ng araw sa mga bintana. Sumali ako sa mga retiree doon. Hindi bilang isang taong tumatakas sa mga obligasyon ng pamilya, kundi bilang isang taong matagumpay na ipinagtanggol ang kanyang legal na mga karapatan, laban sa mga taong nagkamali sa kabaitan para sa kahinaan. Ang hustisya ay naihatid, ang mga aral ay natutunan, at may bago akong buhay na itatayo. Pinunduhan ng mga prinsipyo, sistematikong isinagawa sa pamamagitan ng tamang legal na mga channel. Ang pundasyon ay matatag. Maaaring magsimula ang construction anumang oras na handa ako. Nagtagumpay ako. Ang legal process ay matindi. PHP 4,370,000 ang natanggap ko. Hindi iyon revenge, iyon ay justice. Ang kondo ko ngayon ay may tanawin ng golf course. Dito, ang mga tao ay nag-iipon, hindi nagsusugal. Si Carla, umamin siya sa voicemail. Sabi niya, mahal kita pa, pero huli na. Ang foundation ko ay matatag. Hindi na ako ang co-signer na maaari nilang balewalain. Nawalan sila ng bahay. Ako, nakakuha ako ng kapayapaan. Nagagawa ng legal document ang hindi kayang gawin ng pagmamahal. Kung gusto mo ng higit pang kwento, i-like at mag-subscribe. I-click ang box sa kaliwa. Salamat.